Nagkatay nga ni pala kami ng manok para may panghulam sa hapunan. Hindi nga ni pala yung aking katulong na bata. Ayan pala nga ni yung aking pamangkin. Yan din nga ni pala yung aking kasama minsan pag yan yung nagabidyo sa akin. Yan nga ni palang manok na yan ay hindi man sa akin. Yan ay pinakatay lang at pinadakot sa akin ng aking tiyahin. Sabi nga ni walang maulam ay abawasan daw yung kanyang mga alaga. Ay akala ko'y tabangin ay dinakot ko agad man din. Sabi ko alimbaga dyan ang adakutin. Pagkasabi agad sa akin ay binantakan ko agad ng dakot. Sabi agad na rin bata. Ay sabi anong galing madakot naman ni Kuya Puti. Sanay na sanay ay, sabi ko nga ni sanay talaga wala malaman din kaingay-ingay, walang kaluskos ay, pagkadakot man din ay, sabi lang ng tunog ng manok ay, patay agad man din. Pagkatapos nga ni pala naming matanggalan ng mga balahibo kumuha na agad ako ng kutsilyo at saka tatara. Tari nga ni alansakan ko na hindi man marunong maglansak ni rin si tita, kaya siguro ako na rin ang pinagkatay. Naman batang talaga ito tutulong sa akin. Siguro ay tamang duda yan, nakalaya bawasan ko yung manok. Sa isip-isip ko naman ay mo, pag kinakatalikod, dawal lamang. Wala naman may isang hita at isang pakpak niyan. Una ko na nga tinanggal niyan yung ganyang dalawang hita. Ganyan nga niya kung magkalansak ng manok. Yan yung natutunan ko rin lang sa panood-nood yan. Pagkatapos ng hita ay pinutol ko rin nga ni pala yung garganta doon sa liig. Tapos sinunod ko na ring puwit para pag hinila ko ay hindi man sumabog yung jepots. Alam nyo na yan. Pagkatapos nyo na tinanggal ko na rin muna at hila ko maigit to. Pagkahila ko man din ayo, rin naman din saglit laman din. Habang ako pala nga yung may nagalansak ay parang may tumawag sa akin. May naghahanap daw dalawang tao. Ay rin na nga ni, pagdating ko din sa bahay, may naghahanap nga ni ng dalawang tao. Sabi ko, sino ba kayo mga pagkita ko pala sinakadyo pa si Alberta, yung pala inayaya ko, paglaro doon ng basketball pinagpaalam ako kay Mrs. Sabi ko, masunod na lang ako sabi nga ni, masunod ka na, mauna na kami. Pagkalis agad nga ni yung dalawa, nagdiretso ako din sa kwarto at ako'y nagpalit na agad. Hindi pa ako nagpaalam nila, ako'y nagpaalam pala kay Mrs. nung suot na, para pag walang tanggit pumayag na. Larong basketball Ano pa ako, hindi ka pa alam nila kagaya ka na. Hindi ka pa alam, ako nga ka pa alam. Pahig ka ba ka? Paano hindi mapayag? Nakabihis ka na. Alam mo ako'y maghubot ka ba din Oh. Lakad. Love you. Payag yan Love you. Bye-bye. Oo, lumakad ka na, nakabihis ka na Bye-bye. Galit yun. Nakarating na nga ako din sa bayan sa paglalaroan namin. Pagdating ko nga din na sila nag-umpisa na agad ay di second batch na lang ako makakalaro nila. At yung first 10 din dapat na muna makapaglaro na agad. At rin na nga ni sila sarap ang papawis din naman. Nakita ko nga rin ang aking parihin si Idol Ian Justin Handaan. Napakagaling mag-basketball niyan, lupit magpa-shoot niyan. At tatapos nga rin unang laro tayo mahlaro na sabi ko tapusin ko muna rin video din dahil wala namang kakuha sa akin ng video Makalipas nga niya ang ilang oras tapos na yung laro namin ng basketball. Hindi na nga pala ako sa bahay. At tingnan natin si Mrs. kung galit dahil ang sabi sa akin ay maawi daw ako ng maaga. Sabi ko alam naman din maawi ng maaga. Umuwi. Gabi. Premyo pa rin mamaya Basketball pa rin mamaya. Uy. Sabi ko nga ni kay Mrs. ay maaga ako umuwi. May basketball pa rin mamaya. Ang ganda naman ng ngiti Kinabukasan nga pala nito ay linggo, wala na naman akong pasok. Maaga nga pala akong tinanghali ng gising at nakapagtimpla na nga ako din ng gatas. Sabi gahigop-higop ako din ng gatas sa pinto at parang ang sarap tinit yung simoy baga ng hangin ay malamig-lamig pa. Sa part na yun ay si Mrs. pala nga na itulog pa. Sabi ko bahala ka, naka-alarm ka naman hindi tagisingin. Napagpasyahan ko nga palang videohan rin aming harap. Sabi ko parang ako'y nag-isip ng dalawang isip. Ng isip kung ano nga isipin ko din. Parang ako may naiisip man din kaiisip din kung ano ang gawin ko. Hiri na nga ng aking naisip. Naisip ko nga palang gamasan ring harap. Sabi ko nga medyo nadami na yung damo. Kailangan nating putulin, bunutin na yan. At baka lalong dumami. Naku, mahirap pag lalong dumami na yan. Pagkatapos ko nga gamasin yung aking mga ginamas. Rin na nga kinuha ko yung walis at aking awalisan para malinis naman din sa harapan. At nasa side ko na rin nga baka may nakatira-tira pang mga maliliit na damo Sabi ko nga ang dami na nagadaanan din marami na nagapasukan At ako nga pala yung nag-utyo-utyo pa din ng pag-gari-gari. Sabi ko exercise din sa umaga pawisan niyo para kung gari-gari. Kung gusto niyo may mga tagagamos at tagawali sa inyong harapan hindi nila aman din sa Lixipo TV ninyo paugoy-ugoy lamang para sa udong tingin pa ninyo. Paikay na ba ito ng walis dyan? Tama-tama na.
Makalipas nga ng ilang minuto ay ahatid ko muna si Mrs. sa kanyang trabaho at nagapahatid muna ay alam niyo naman yan pag ilang hindi natid ay nakatamo dyan, buong maghapon pa naman nakatamo dyan. Sabi nga ni para hindi magligaligay, ibigay ang hilig ng walang ligalig. At irinangani kami ni Mrs. So on the road na paghatid sa kanya sa trabaho. Malapit lang naman, sa bayan lang naman. At ahatid ko lang talaga, saglit lang talaga. Maya-maya man din nasa bayan niya, irita mo mamaya. Ano, malapit na tingnan ninyo sabi ko man din sa inyo nandiyan na agad man din. Pagkatid ko nga ni kay Mrs. nirealantakan ko agad pauwi. Ako may agawin pa nga ni at irinangani ako nandili na on the road sa akin pauwi naman din ng bahay. Galing nga ni paghatid kay Mrs. Ako nga ni pala may dinaanan din sa loob sa amin din sa sinagtalang inasabi. Nagpunta nga ni pala ako din kay ng Buraot naman yan. Yan nga ni pala si Buraot naman yan. Panuorin yung mga video yan. Ang content pala nga ni Buraot naman yan ay yung mga nagakwento, yung mga nakakatawa. Napadala din na rin nga ako din at nadaanan ko yung aming coach, si Coach Chavez. Anong ganda ng pagkalabas at kitang-kita sa camera. Yung ganda. Paksi pa yung pantawan niya. Pang malakasan, labas ang mais. Ako nga ni pala ay palabas na diri sa amin sa Sinagtala. Dini nga ni pala ay kung saan ka pumasok ay doon ka rin malabas yan. Iri na nga ni pala yung way papunta doon sa amin at ako'y mauwi na doon sa aming bahay. At pagkarating ko din sa bahay ay nag-isip na naman ako at naisip ko nga ni ay sabi ko wala din na naman akong agawin. Ay naghakot na lang ako ng buhangin natatambak ko nga ni din sa amin sa harapan. Yung buhangin na pala nga ni yung tira namin sa pagpagawa pa ng bahay ay nasabi ko yun ang pakinabangan ni atambak na lang din. At iri nga ni batang irayo may pa kuan pa sa camera ay nakita pala ako yung nakabidyo ay ang hilinganin tumulong yung bata na yan kahit anong gawin ko dyan ay biglang matulong na lamang. Isip-isip ko nga niya anong sipag naman rin batang ere. Alam na rin paglaki, pagod o. Kaya nga ni pala lagi natulong yung bata na yan sa akin ay para daw siya may pambaon niya na may nabigyan ko kahit pambaon kahit papaano. Pagkatapos nga namin maghakot ang buhangin ako ay nagpalit at naisip ko pala nga ni ay anong pagbabalas ay yung pala nga ni sobrang lago na ng aking buhok at naisip ko nga ni ako ay magpagupitan naman din sa aking paboritong ginapagupitan kay paring Pito Marvin Masukal ayan. Pagkarating ko nga ni Dina, mayroon pa siyang inagupitan. Si Sir yung pulis, sabi ko, bakit yung isa naman karating ko lang, atulian daw ako, supot daw naman ako, ang asarin talaga niya. At pagkatapos nga ng gunupitan ako, ay umupo na pala nga ni Dini. At ako baka maunahan pa, tuwing linggo pa naman Dini, anong haba ng pila. Ang dami nga ni nagpagupit Dini kay parang Pito. Hindi lang sa mabilis, gulping ganda pang magupit. Ay, paano hindi pati mabilis naman, ay Pito naman ang palayaw niya. Ang Dini, ay galam mo Pito ang madali agad. Saglit lang man din. Mulat sa pula, ay Dini lang nga ni pala ako nagpagupit kay parang Pito at nasanayan ko na magpagupit din at alam talaga niya yung agupit sa akin. Ayan ay super ang galing talaga niya. Yan daw siya ay ma-abroad. Ayawan kung kailan lang. Sabi ko, huwag na, walang kami magugupit din niya. Mapangit ang mga tao din Habang nga ni kami nagagupitan ay siyempre nagamarites-marites na rin may kwento-kwentuhan at tawanan. Natanong nga ni sa akin kung bagay na daw iring gupit na rin kung ayos na. Sabi ko, ikaw anong gusto mo ay? Yung gusto nga ni palang magpagupit ay punta lang kay Dini sa sitio Makanlig sa amin. Nandi hanapin nyo lamang si Marvin Masukal. Ang tawag dito lang sa palayaw niya ay si Pito. Napakagaling talagang gumupit niyan. Paring Pito, na shoutout ko na yung barberian mo ha. Ay baka naman makalibre dyan. Ay habang nalaon at natagal pa nga ni ay naigsi yung aking buhok. Ayun na nga ni ba naman ay BB face na naman. Siliksi po TV ninyo. Pasalaw ka! Batang-bata na naman ang ating mukha ni Re. Ay hindi na naman tayo halata sa edad ni Re. At pagkatapos ko nga ni pala magpagupit, abay nagyaya naman niya rin aking mga pinsan. Sabi day makuha daw nung patay na nakakapit pa. Yung pala ay talaba. Pasalaw ko nga! Ay tingnan pa ninyo rin si Kuya Gio. Lagi na lang nasa huli. Iba-iba talaga pag naedad na. Kainaman din naman ang pagyaya ni ring mga ira kung kailan kainitan, sobrang init bigla ang yaya sa bagay pag hindi daw inapagplanuhan ni natutuloy at pag inapagplanuhan na hindi matutuloy at hindi na nga ni kami sa loob ng palaisdaan, nagalakad kami sa ibabaw na tinatawag na pilapil, dini sa tambak yun ng mga palaisdaan at humiram nga ni ako ni Risombrelong pang matibayan ni Mama, iribitirano sa hulihan ng talaba ay pagkarating nga namin dini sa may prinsa isabi ay saan baga tayo makuha, parang wala naman talaba dini, mawawalan niya nasa libro nga ni Miron, walang tubig, yan pa kaya palaisdaan. Mabilis nga ni kami nakakuha ng talaba at yan ay yung mga natawag na gulong lamang. Yan ay nakababa lang dyan at nasimot lang namin. Siyempre, dapat yung lakad mo dyan ay dahan-dahan lang. Baka mamaya naman ay madali yung paa mo. Naku po, anong sakit pa naman pag nadali ng talaba sa paa. Wak-wak ay ba, puti muna sabay pula. Nayaya ko na nga ni sila at sabi ko tayo na at anong pag-iinit na at magutom na rin at ako nga ni pala kanina ay nakakuha na hindi na ako nakapag-video at wala nga ni taga-video ay pag bidala-dala ko yung cellphone ko baka di tayo makakuha na marami. Napakita ko nga ni pala sa inyo yung nakuha kong talaba. Dinala ko lang din sa kanlong at sobrang init talaga doon. Butit sa may puno nga ni Dini. O rin nga din huli kong talaba. O saglit laman din na parang ilang minuto lang ako nanguha ng talaba. Ang sarap lupakin nito yung balayan. Anong hirap pa rin lupakin noon. Para sa luko. Ayan nga ni pala si paring Rimar ko. Yan nga ni palang gustong-gusto ng talaba. Ang dami agad kuha. Asan na naman sa bukal. At saka yan na yung tibay niya ni paring Rimar. Kaya pag nakakuha ng mga ulam din sa palaisdaan ay damay ng mga kapitbahay. Siyempre sa bait niya ang talaga naman.
Tingnan pa ninyo, sanay na sanay sa bukal ay, easy ang pangulam din yan, may patangay-tangay pa ng sigarilyo ay, Nung mapaumay pa niya, no? Hindi na nga yung iba kong mga kasama, yung mga pinsan ko, nag-ahunan na rin, Sabi ko, tayo na, nung pag-iinit na talaga ay. Nagpahinga nga kami ng konting segundo din sa ilalim ng puno at nagayabangan pa ng mga huli. Sabi, palakihan tayo, may malaki ako din, Makalipas nga ng ilang segundo ay kami nagayak na pauwi at nung may luto na rin huli namin mga talaba. Anong gara na naman sigurado ng kainan namin tanghalian niya rin. At irin na nga unang madatan ko rin mag-asawa ni luluto na nagkakainan niya ring talaba. Sabi ko nga ayos na ayos ang ko na yun, tanghalian sarap talaga ng talaba. Bakit nga ni bagay rin talabang iri nakaka-addict kainin? Parang yung pagmamahal ko lamang ay nakaka-addict. Ay, fasyalo ka! Page ko namin ay RRJ Duke TV. Yan, follow nyo sila guys. Hanggang din na lamang yung aking video. Maraming salamat sa panood at sa suporta. Huwag po kayong magsawang magsuporta sa amin. Follow my page, Lexipo TV, at pa-share na rin po. God bless all. Bye-bye.